Ka-Express, simula nang ma-endure si Kai Soto nitong January habang nakipaglaro sa Japan B-League para sa Koshigaya Alphas, malaking epekto agad ang naitala sa Gilas Pilipinas. Bago ito, bahagi siya ng ating national team na nakapagtala ng 5-1 record kasama si Coach Tim Cone tulad ng FIBA Asia Qualifiers laban sa New Zealand at Olympic Qualifying Tournament laban sa Latvia. Pero pagkatapos ng injury, bumagsak ang performance ng team, naging 1-3 na lang ang kanilang record sa mga sumunod na laro sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Ang malaking pagbagsak ng winning percentage mula 0.833 patungong 0.250 ay isang ebidensya na malinaw na ang presensya ni Kai ay may direktang epekto sa resulta sa laro. Isa sa pinaka-ageless na indikasyon ng kanyang impact ay ang rebounds at dominance sa paint. Mula sa kanyang double-digit average sa rebounds bawat laro, nabigyan ng malaking lakas ang Gilas sa gitna at sa depensa. Dumami ang second chance opportunities, nadagdagan ang transition points, at naging maingat ang kalaban sa pag-atake sa ilalim. Pero pag wala siya, nawala agad ang edge na yon. Naging mas madalas ang under the rim miss at nagpatong ang mga kalaban sa offensive rebounds. Napansin ng mga tagapanood na nawalan ng malalim na presence ang Gilas sa ilalim kapag hindi si Kai ang center, isang bagay na hindi lamang subjective impression, kundi actual na nakikita sa bawat laro. Sa depensa naman, si Kai ay nagsisilbing rim protector at trap coverage anchor. Hindi lang siya basta blocker, ang kanyang presence ang nagsisilbing deterrent para sa mga kalabang mag-penetrate, mag-fade away o mag-dunk sa loob. Ang kanyang taas at wingspan ay nagbibigay ng psychological edge kahit hindi siya nakakatabi, sapat na upang magdulot ng overhaul sa plays ng kalaban. Kapag wala siya, nagiging mas madalas ang open layups, mas mabilis ang penetration, at mas nababawasan ang effectiveness ng help defense. Maraming coaches at analysts ang nagpahayag na may strategic vulnerability ang Gilas kapag wala si Kai, isang bagay na hindi basta opinyon, kundi nakikita sa outcome sa court. Pero hindi lang sa depensa umiikot ang contribution ni Kai. Sa opensa, siya ang nagbibigay ng structure at flow. Bilang off-ball scorer and pick and pop big, pinersa niya ang kalaban na mag-commit sa kanya at nagkakaroon ng spacing at bunga nito ay nakagawa ng open shots para sa teammates sa perimeter. At ang kanyang ability to space the floor, kombinasyon ng touch sa short mid-range at shooting instincts, ay nakakatulong para hindi stagnant ang opensa. Sa isang laro kontra New Zealand halimbawa, dahil sa collapses ng defense sa kanya, nagkaroon ng extra shots si Justin Brownlee at iba pang ball handlers, isang bagay na hindi basta pangyayari nang walang takot sa paint. Well, sa madaling salita, bola ni Kai ang nagpapabilis at nagpapaliwanag sa opensa ng Gilas. Bukod dito, si Kai ay isang playmaker. Hindi siya puro post-up o finishing only. May vision din siya para mag-tap ng cuts, mag-swing ng bola, o magbigay ng quick dump-off passes. Natural itong nagre-resulta sa mas maraming malinis na possessions, lalo na sa fast-paced transition plays o sa high-low sets. At ang kanyang basketball IQ ay nakikita sa bawat pick and roll positioning o sa pagsuporta sa baseline cuts, isang sabog pero critical na epekto ng laro na kadalasan ay hindi napapansin, pero viral man o hindi, massive ang impact sa team efficiency. At habang pinag-uusapan natin ang epekto ni Kai, well, hindi mawawala ang kwento ng mental, structural gap ng team. Kapag wala si Kai, kailangang mag-adjust ni Coach Tim, hindi lang strategy, kundi system adjustment. Kailangan ng ibang rotational big, ibang defensive matchups at ibang sets. Pero ang mga na-substitute gaya ni Japit Aguilar o AJ Edo ay hindi pareho ang kontribusyon. Nawawala ang height advantage, hindi kapantay ang drop coverage timing, at hindi rin ganon kalalim ang presence sa defensive glass. Kahit experimental rotation sinubukan, wala pa rin nakapag-replicate ng holistic effect ni Kai. Hindi lang si Japit o AJ, pati na rin ang wings na lumalabas bilang pseudo-centers. At pagdating sa analytics, ang numbers ay nagbibigay ng bagay na kahit sino ay makikita. Mula sa 0.833 win percentage with Kai, nagiging 0.250 without Kai, hanggang sa significant differential sa rebounds at paint points conceded, meron talagang performance pattern. Hindi ito coincidence, ito ay trend. Ang visual stats, rebounding margin, paint suppression, opponent field goal percentage sa interior,
ay consistent na mas malakas kapag kasama siya. Ang offensive efficiency, measured via assist to turnover ratio, ay gumagaling din dahil sa passing contributions ni Kai sa high post o elbow. Well, sa madaling salita, kahit hindi siya superstar scorer, siya ang player na nagpapanganga at nagpapatatag sa system ng Gilas. Sa mga fans sa Reddit at Twitter, makikita mo ang pare-parehong sinasabi, Kai is the conductor. Walang stable na setup pag wala siya. Defense collapses kapag wala. Ang ganitong community resonance ay merong match sa data. Hindi lang hype, hindi lang anecdotal, totoo ang narrative na mas matatag ang Gilas kapag andyan si Kai. At ngayong nasa rehab siya, hindi lang natin iniintindi kung kailan siya babalik, kundi kung kailan niya ibabalik ang identity ng Gilas. Hindi sapat ang pag-populate ng roster, kailangan kompleto ang profile ng team. Karaniwan sa basketball na bumambawi sa injury ay gamit ang tempo, offensive sets at team rotations. Pero hindi basta ang experience ang pagbabalik ng isang 7-3 anchor na may mix ng shooting, passing at defense. Kay Kai, pwedeng sabihin natin may chemistry siya sa team system na hindi basta-bastang na-develop overnight. Kailangan ng months ng play, conditioning at team building. Kaya habang bumabalik siya physically, naghahanda rin siyang ibalik ang structural core ng Gilas. At ang pinakamahalagang takeaway nito ay statistics don't lie. Ang nagaganap sa court, sa numbers at sa team efficiency ay hindi pera laban sa height. Ito ay mathematical. At ang presence ni Kai sa lineup ang nagpapaliwanag ng swing sa resulta. Ngayon, habang patuloy ang recovery, ang tanong natin ay hindi if he returns, but how strong will the return be? Kailangan natin ng plan. 1. Synchronous timing ng PBA Gilas off-season plan. 2. Controlled minutes at minutes monitor sa rehab games. And 3. Clear trajectory para matapos ang rehab na may game ready bilang anchor ng lineup. At kapag bumalik si Kai at nasunod ito, expect natin hindi lang pagbalik ng performance, kundi pagtaas ng standards at expectations ng buong program. Well, sa madaling salita, when Kai Soto steps onto the court again, Gilas can expect a measurable lift. Hindi lang ito feeling, ito ay backed by winning percentage, rebounds, defense at offensive orchestration. Ito ang player na magpapalakas sa ating national team structure. While hindi siya ang buong team, siya ang missing key piece para ma-maximize ang system. Kaya abangan natin ang panahon kung kailan siya babalik sa full strength. Dahil hindi lang ang araw ng laro ang maliligtas, kundi ang buong blueprint ng Gilas para sa mga susunod na taon. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.